Magandang araw sa inyong lahat mga adik. Eto, iti-tear down natin yung nireview kong lutuan. So lahat ng to guys ay powered ng ating solar setup na si Deye na 3.6 kW. So yan guys yung solar panel natin. Ginamit ko siyang solar shed. So siya nga pala guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ni Juan Dilasag, baka pwede pong paki-subscribe na and paki-like and share itong video ni Juan Dilasag. Para sa mga gustong bumili ng ganitong mga product ay mapanood nila ito para alam na nila kung sakasakali. So alam nyo guys, maganda pala mag-invest sa solar setup. Kasi nga, libre ang liwanag, libre ang kuryente mo araw-araw. So wala kaming binabayaran sa paggamit ng kuryente. Pag ganito yung gagamitin namin, wala kaming binabayaran kasi nga naka-solar setup. And dahil nga magmamahal ang kuryente, sigurado ay dahil yan sa pagtaas ng fuel or nagkaroon ng fuel crisis. So pag ganito, ewan ko kung gumalaw na rin yung price ng solar malamang gagalaw din yan kasi nga sa shipping. So yan, eto, i-compare natin yung kanyang quality sa ilalim. Eto yung bagong bili ko. 3 days pa lang siya. So eto, rinig nyo pa lang sa kanyang tunog, talagang sabagay ito kasi mahigit 1,000 lang siya. And dito naman sa bago, ang price nito ng binili ko ay nasa 2,199. Iyon. Okay, nasa na 2,199. So eto, nasa 1,000 lang mahigit. Okay, 1,150 lang siguro yan. Ayan. So may nag-suggest sa akin na Xiaomi daw yung aking bibilhin para mas matibay. Nakita ko naman si Xiaomi, halos same lang yung price nila dito. Baka mamaya ganun din yung quality. So ito na lang. Tingnan natin kung maganda yung price. Then ngayon, bubuksan natin siya tapos compare natin. Paikit pala. Mali. Sinubukan ko tong i-revive, yun nga lang talaga. Yun nga lang talaga kasi malamang siguro matinding damage. Ginamit ko lang to na kasalan kasi nung lutuan na local. Yun ang ginamit namin. Tapos yung pagkain ng aso niluto kasi dito, biglang lumagapak sa loob. So yan, tanggalin muna natin compare na lang. Sige, tanggalin na natin lahat-lahat. So ito guys yung kanyang induction coil. Ito yung kanyang mga sensor. So hindi na dito, importante dito lang naman. May mga nagsasabi na meron naman daw nabibiling board nito tapos complete set. Nagtingin niya ako sa Shopee, meron. And ang presyo lang niya ay mahigit 500 pesos. So buo na to. Ewan kung merong ganito. May ganito na tapos dito. Ayan. So yan yung laman niya. Pwede siguro palitan yan. Ang nasira kasi dito yung kanyang IGBT. Na shorted tapos pumutok yung kanyang fuse. Nagpalit na rin ako, kaya lang ganun pa rin, pumutok pa rin. So ito naman, buksan naman natin dito sa kabila. Diretso na tayo. Dito naka-hide yung kanyang screw. Iyon, para hindi maghalo. May nakita akong repair ng Xiaomi and ewan ko, pares sila dito. Malay natin. Okay. Yun so yun siya guys. Mas malalaki dito Hindi na natin tatanggalin yung control board niya.
Itong ano lang niya, mainboard ang titingnan natin. Kikita nyo ba? Tanggalin natin dito. Mas malalaki yung kanyang coil. Mas matataba compare dito sa isa. Ayan o. Tanggalin natin dyan. Okay. Then itong board tanggalin natin. Sayang kasing na-harvest ng panel. Then pag tanghali na, pag alas 12 na, puno na yung battery, hindi na nagagamit yung kanyang harvest. So sayang naman, kaya pinilit kong bumili ng ganito ulit kahit nasira yung isa. Libre naman yung kuryente namin. Araw-araw yan guys, pag naka-solar ka, libre na yung daily na kuryente mo. So yun ang kagandahan ng naka-solar. Hindi mo na problema yung bayarin mong pahirap. Oh, doble pala to. So yan siya mga adik sa solar. Ito si Solele, ito naman si unidentified kasi wala naman siyang brand kasi. Wala siyang brand name, generic kumbaga. Sa board pa lang, ito. So makikita niyo sa board niya, medyo mas professional kahit konti naman si Zolele. And pagdating sa kanyang wire pa lang, medyo mas thicker ito compare dito sa isa. Ito. Kasi napapansin ko na to noon, pag nagluluto kami, mainit tong wire. Pero itong bago ngayon, hindi naman. Sa bagay, yung presyo kasi malayo talaga. Doble yung presyo nito. And yung kanyang heatsink, dito napakanipis. Dito ang kapal. Ayan, at mas malaki yung kanyang heatsink. Alam naman natin na dyan nakasalalay yung kanyang init. So mas malakas magtapon ng init ito compare dito. Yun naman kasi ang trabaho ng heatsink. So eto mga adik yung kanyang IC number. Zoom in natin. Ayan, SM28654. Ayan, tapos dito naman sa isa, kasi nga SM din ginamit and hindi makita kung anong number. Try natin. Okay. Hindi makita mga adik. Hindi makita at hindi ko rin alam kung binura yan. Pero makita naman guys yung quality ng kanyang board. Coated naman siya oh. Protected from moisture. Kahit dito sa kabila niya. Oh, yan oh, makintab. Tapos yung quality ng board, hindi siya cheap. Hindi naman cheap yung kanyang quality ng board, pero dito sa isa, yung generic ay generic ba? Ayan oh, wala. So possible yan na kapag mataas ang moisture, alam mo na mangyayari. Tapos yung quality ng board talagang mababa. Babang quality. Okay, so yan guys. Yung kanyang mga filters. Filter capacitor nandito. Ito may dagdag na isa dito. Naka-zoom in pa rin ba tayo? So yan. At isang napansin ko dito guys, meron siyang line filter. Ito, yung transformer na yan. Kasi nga nakalagay siya sa DC. Ito sa positive, yun o. Naka-series siya. So, yan siguro ay line filter para yung kanyang DC ay maging talagang malinis. So, dito sa isa, wala siyang line filter dito. Tapos, nagpalit na rin ako ng fuse. Ang fuse nito guys ay maliit lang. Parang ganito kalaki resistor na fuse dito. Pero dito kay Zolele parang ano. Yan, malaki yung kanyang fuse and meron pang bakante dito. Malamang yan ay meron siyang EMI filter. Saka sakali dyan pero di na siguro dinagdag.
Okay, so malamang siguro merong EMI filter dito. Then dito sa negative, papunta dito, meron siyang mga filter capacitor yan. Oh. So ito naman yung kanyang capacitor bank. Ayan, napapunta sa IGBT sa kanyang drain. Iyon oh. Series dito, tapos dito sa supply, negative and positive, yung isang mylar filter capacitor. So siguro ito ay line filter. Ayan. Then ito naman yung kanyang standby supply para mag-supply dito sa kanyang control IC. Iyon, mas matibay yung board nito compare dito sa isa. Tingnan natin kung sa kabila lang. Ang napansin ko lang kasi guys, ewan kung pare-pares ang mga feature ng mga induction cooktop. Dito kasi always start siya sa high wattage kapag nagluluto ka na. Malamang siguro kasi nga para ma-sense niya kung metal yung nilagay mo o hindi. Iyon. Then siguro yun yung paraan ng kanyang circuit para ma-sense kung merong nakapatong na cooktop. Ayan. Ang sensor niya na alam ko dito ay shunt. Meron siyang shunt dito. Dito. Parang resistor pero line lang yan. Ito. Yan siguro. Ito. Meron siyang shunt dyan. Para yun yung ma-sense niya kung may load or wala. Kasi kung walang load, hindi niya itutuloy yung pagluto. Hindi siya mag-i-emit ng mataas na frequency dito. And ewan kung nasira na rin yung IC. Siguro palitan na lang ng board na buo. Parang ganun. Then dito sa kanya fan blower. Dito ganyan lang yung kanyang fan blower. Then dito kay Zolele, okay to paano, may mga brand name din yung kanyang fan. Alright. Ilang volts kaya to? Hindi naka-indicate, brushless. Hindi dito kasi 18 volt, pero dito hindi siya naka-indicate. Okay? And ano pa ba? Dito pa. Bukod sa meron siyang line filter, mas malalaki yung kanyang tawag dito, yung coil, work coil niya mas makakapal. Compare natin dito sa isa. Mas matataba siya. Mas matataba. And yung size, the same lang naman sila. Pero dito kasi, doble. Doble siya mga bossing. Ayan doble siya. Ayan, double layer. Mayroon pa dito, meron pa sa kabila. Ang lupit Kaya pala may dito, nag-overlap dito. And meron siyang sensor dito, malamang siguro heat sensor. Yan yung kanyang temperature sensor siguro, capacitor yan. Yun And the same din lang siguro yung format nila para ma-sense na meron siyang cooktop sa ibabaw or metal. Na pag nag-start, always start naman sa high wattage. And ang napansin ko dito, ang pinakamataas na wattage niya is 1,400. Pinakamataas na wattage niya. And kahit magsabay yung aming tawag dito, yung rice cooker din, ito okay lang naman. Hindi pa na umaakyat sa 2,000 watts. Iyon. Sa tingin ko mas okay naman itong si Zolele compare dito sa isa. Ang maganda lang kasi dito kay Zolele ay simplified yung kanyang control. Ito, digital lang na control knob. So pag on mo sa kanyang ganon, mag-start siya na ganon yung kanyang wattage, ibaba mo na lang na ganon. So dito marami ka pang pipindot-pindutin dito. Sa bagay touch sensor naman siya, hindi ka makukuryente, pero marami kang maraming trabaho. So pag hindi marunong yung gagamit, malilito siya. Dito simplified.
Pag on mo ganun, baba mo yung kanyang wattage, tapos taas mo na lang konti. For me, mas maayos to. Mas madali siyang gamitin. Compare kay... Wala kasi siyang, wala siyang brand name. Bogus.